po sa ating lahat mga kapatid. Mayroon po tayong maiksi lamang na pag-uusap. Ito ay tatawagin lang natin na friendly debate, no, sa pagitan ng Catholic Church at ng INC sa katauhan ni Robin. Bakit Catholic? Dahil unang-una, kung titingnan natin sa Mateo 16:18, makikita natin doon na sinasabi na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ika ang aking iglesia, no? Bakit Catholic? Dahil kung titingnan mo, no, sa Acts chapter 1, no, kung saan makikita diyan yung miyembro niyan ay binubuo lamang ng 120, no? Acts chapter 1 verse 15. 120 katao lamang po 'yan. Pagdating dito sa chapter 2, no, sa Pentecost, sa time ng Pentecost, makikita natin diyan yung 150 na miyembro na yun ng iglesia na binubuo ng 120 katao, nadagdagan po sila, no, ng 3,000 katao, no? Yun po ay makikita na po natin diyan yung konsepto ng pagiging Catholic o universal. Unti-unti po sila diyan lumalaganap. Pagdating mo naman sa chapter 4, kung saan nandun na may nabautismuhan naman doon na 5,000, no? Kaya maliwanag mga kapatid na yung iglesia na yon na binubuo lamang ng 120 katao ay lumalaganap unti-unti, no? Kaya nga tinawag siyang Catholic dahil siya ay naging bantog, no, ayon doon kay Pablo sa Roma, no, Roma 1:7 hanggang 8. At yan yan din ang yun din ang kagustuhan, no, o kalooban ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos, no, dahil doon sa Isaiah chapter 56:7, basahin po natin kung may oras pa tayo, kung aabot pa tayo, no. So dako tayo sa Isaiah. Sinasabi dito Isaiah 56, bubuksan lang natin ang ating apps. Sinasabi sa Isaiah 56, eto na. Sabi dito sa 56:7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadaramo ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So maliwanag mga kapatid na kalooban po ng Diyos na yung kanyang bahay dalanginan ay tatawagin po na Catholic o Katoliko o Universal Church, no? Kaya nga lumaganap yan, no? Dahil yun ay kaloob po ng Diyos. Hindi po sinabi na Iglesia ni Cristo. Wala pong mababasa, no, na Iglesia ni Cristo sa Biblia. Wala, no? Sa Roma 16:16, basahin nila verbatim, mga Iglesia ni Cristo, nakasulat doon. Kung titingnan mo yan sa Greek, yung Iglesia doon ay Ecclesiae, no? Na ang ibig sabihin ng Ecclesiae ay plural term na mga iglesia. Yun po ang ibig sabihin ng Ecclesiae, no, sa Greek. Kaya wala pong singular form, no, na Iglesia ni Cristo. Wala, imbento yan. Dagdag po yan doon sa Mateo 16:18 na sinasabi nila na dahil daw sinabi ni Cristo na itatayo ko ang aking, no, isinisigaw nila yung salitang akin, no, para patunayan na inaangkin daw ni Cristo, kaya kanya talaga kay Cristo, no. Yun yung interpretation lang nila yon, no? Pero kung sasanggunin natin yung mga dalubhasa sa Bible ay hindi po ganoon ang kanilang pag-interpret, no, sa talata na yon. Kanila lang yon para para ang layunin ay para umangkop sa kanilang doktrina. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang Bible iniimpluwensyahan nila ng kanilang doktrina sa halip na ang doktrina ang impluwensyahan ng Bible. Dapat ganun sana, no? Kaya ganun sila kung magbasa ng Bible, mag-interpret, sariling interpretation, no? Wala pong mababasa doon na Kristo. Iglesia mayroon pero walang Kristo. Dinagdag lang. Dagdag. Alam naman natin, no? Kahit yung sugo, idinadagdag. Kahit wala naman mababasa verbatim sa Bible, idinadagdag nila yung kanilang sugo. Wala sa Bible, ang aral nila, kapag wala sa Bible ay hindi totoo. Huwag niyong paniwalaan yan. Hindi yan tunay. Nasaan ang sugo nyo? Nasaan yung iglesia nyo? Wala. Ngayon tatanungin mo ako, mayroon bang Katoliko? Meron. Ilang verse pa bibigay ko sa iyo? Di ba? Maraming salamat. Unang tanong,
Unang sagot. Sa Mateo 16:18 na ginamit mo, yan ba ay sa Roma o sa Jerusalem? Yes, sa Jerusalem yan, no? Dahil doon naman talaga originally itinayo ang tunay na iglesia ng Panginoon Kristo sa Jerusalem. No? Wala pong ibang, hindi naman po pwede na sa Pilipinas. Walang Pilipinas, wala. Hindi Next Panginoon Kristo sa question. Pilipinas. Nasa Mateo 16:18 ba itatayo ni Kristo ang Katoliko o itatayo ang iglesia? Walang pangalan, mali ang tanong. Next question. Objection, moderator. Ano objection? Ang tinatanong ko sa Mateo 16:18 ba, nakalagay ba ang itatayo ko ang aking iglesia o itatayo ko ang aking Katoliko? Categorical. May counter ka? Yes, may counter ako, no? Anong counter? Ang counter ko, wala po doon sa pagpipilian. Kaya nga sabi ko, next question. Counter Sige. objection. Wala nang Pwede ba? counter kasi nasa objection ka eh. Pero meron tayong rules. I will give you 10 seconds. Kung wala doon sa pagpipilian, ano yung sagot mo? 10 seconds. Naka-pause yung time ah. Okay. May moderator, may music. Pakiulit, moderator. 10 seconds. Kung wala doon sa categorical yung sagot mo, pakibanggit. 10 seconds. Sayang yung oras ko. Okay, so wala po, no? Wala po doon sa Mr. Cross Examiner, naka-pause. wala doon sa pagpipilian yung kanyang tanong sa akin, kaya Kaya tayo, kung wala po doon, ano po yung sagot nyo? 10 seconds. ang sagot ko po ay next question na lang. Next question. Next question. Maliwanag po ang ito po kasunod na tanong ko. Dahil sabi mo, itatayo ko ang aking iglesia, at ang tanong ko, itatayo ko ang aking iglesia o itatayo ko ang Katoliko, wala kang sagot dahil wala dun sa pagpipilian. Ano ang sagot mo na tinutukoy sa Mateo 16:18? Pakiulit. Tinanong kita sa Mateo Pakiulit. 16:18, quote and quote, nakalagay rito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya nagtanong ako, ano nakalagay sa Mateo 16:18? Itatayo ko ang aking iglesia o itatayo ko ang Katoliko? Categorical. Sabi mo, wala ang tamang sagot. Kung wala doon ang tamang sagot na itatayo ko ang aking iglesia o itatayo ko ang Katoliko, ano ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot diyan ay iglesia lamang, no? Itatayo niya ang kanyang iglesia, wala po doon yung Kristo. Kaya kung i-insert mo yung salitang Kristo, dagdag mo lang yun. At yan ang inyong pandaraya dahil interpretation nyo yan. Next question. Yun bang iglesia na pinagpilian kanina, may pinagpilian bang iglesia? Meron o wala? Mayroon, hindi sa inyo. Mayroon. Ang O pinili bakit ka ko ay yung- nagpas kung meron palang iglesia? Bakit ka nagpas? Moderator objection, nagbabatin siya habang ako'y nasagot. Okay, so may 20 seconds pagkapaliwanag. Ano na lang to, atansyahan po tayo kasi walang nakapost sa screen. Go. Okay, maraming salamat. Sasagot ako, Hindi po pwede mapili dahil wala po, yung sa inyo hindi po dapat yung piliin dahil peke yan, dahil wala po Kristo dyan sa Matthew 16:18 kundi iglesia lamang, no? So ang pipiliin dapat yung tunay, no? Na sinasabi ng Panginoon Kristo na itatayo ang kanyang iglesia. Ngayon kung i-interpret nyo na Kristo ay wala pong Kristo dyan. Next question. Next question. Ginamit mo ang Isaiah 56:7. May pari na ba sa panahon yan na Katoliko? Categorical. Meron o wala? Objection, Mr. Moderator, wala pong akong inilatag na tungkol sa pari. Counter objection. Ano pong counter? Kuya, ang kanyang pinatutunayan sa kanyang latag, ginamit niyang Isaiah 56:7 para mayroong tunay na Katoliko. Kaya po ang tinatanong ko, dahil ang pare ay sa Katoliko, marapat lang tanungin ko sa Isaiah 56:7 na ginamit mo. Meron na bang paring Katoliko noon? Yes or no? So dahil yung tanong niya ay base doon sa talata, kayo na lang po yung bahalang mag-drive niyan. So I will accept